Nakaninang Lloyd na nabigay ko nung Monday. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, ang araw pong ito ay para sa inyo. Kami po'y nagagalak at napupuri sa patuloy namin pagkilala sa inyong presensya. Sa inyong kapanganakan, dulot ay pag-asa. Ang buhay na walang hanggan, ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at iba pa, Panginoon. Gabayan mo kami sa mahal ng inyong banal na Espiritu at patuloy namin tanghal ang inyong dakilang pangalan mula ngayon at kapasal na hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo pamahanda sa kalamaan. Mula sa mundong balot ng kadiliman, Pupuri namin pumuli ang natin sasabat sa salina ng buhay. mula sa mundo ng balot ng kaguluhan at karakasan, Pupuri natin ang sapsaban Halina, sama-sama tayo maglakbay sa usapan kung saan mararanasan natin ang pag-inom at pag-aasa. halina, sama-sama nating papurihan at paglingkuran ng Diyos na patuloy na tumatawag sa atin sa matapat na pagsunod ng at paglilingkod. Tayo po ay manalangin. Diyos na manilikha, hinubog mo kami sa iyong bayan sa aming pagtitipon upang purihin ka at pasalamatan. Hayaan mo kami manirahan sa iyong dibdib ng pag-ibig at pag-asa. Kami ay nagtitipon upang maging iyong katawan ng mga mananampalataya. Ibalik mo kami, O Diyos ng langit, liwananin mo ang iyong mukha sa amin, upang kami ay makasamba at makilala ka. Amen. Oh
ating kabalahan sa paghahanda ngayong Kapaskuhan, ay madalas nakakalimutan natin ang tunay na dahilan nito. Kaya naman nauwi sa material at pagsarili lamang nating kaligayahan. Ang mga kalalakihan po, sa gitna ng mga kaliwatkanang mga pagtitipon at salo-salo, ay naroon ang katotohanan ng marami pa rin ng ating mga kapatid na nagugutom at kumakalamang sigmura dahil sa kahirapan. Ang mga kababaihan, Sa ating mga pag-aawitan, palakpakan at sayawan, sa panahon ito, paano ba nadarama ang kaligayahan kung ang ating malasakit at pakuwali ang tawanan? tayo po lahat. O Diyos, patawarin niyo po kami. Sa banal namin paghahanda ay nalimanggit kami. At wala ng panahon upang pagnilayan kung anong pinapahiwating tagiyak ng isang sanggol sa sabsaban. Ang pagsilang ni Jesus sa sabsaban ay tanda rin ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Ang liwanag ng pagsilang ni Jesus ay liwanag na nagpapahayag sa Diyos na nakiisa sa ating kalagayan. Dahil dito may katiyakan na maranasan natin ang kanyang kapatawaran. Ipagkaloob natin sa ating sarili at sa ating mga kapatid ang kapayapaan at kapatawaran. Tayo po lahat ay tumayo, magbatian habang ginawin po natin ang O Come Only Faithful. Kamayan tayo. O come only faithful, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold me, for the King of Ages. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing, O ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Hawak po na po ang kapulungan. Ang pagsindi sa kandila ng Pasko, kandila ni Kristo. Sa mundo na kung saan naghihintay ang karamihan sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ay biglang sumilang sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng isang sanggol, isinilang sa sabsaban, siya ang Emmanuel, ang Kristong ating Panginoon. Nasusulat, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Mula sa Kanya ang buhay, ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagdiwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Sa ating pagsisindi sa kandilang kumakatawan sa Panginoong Jesus, dalangin natin na ang Kanyang liwanag ang siyang manatiling gabay natin at magpaninga sa ating pananalig, pagsunod at paglingkod sa Kanya sa lahat ng panahon upang tayo ay tinawag bilang ilaw ay magliwanag sa pag-asa.
kapayapaan, kagalakan at pag-ibig sa mundo ng kanyang iniibig. Atin po sisindihan ang kandila ni Kristo. Sa kanyang pag-ibig, tayo ay tinipon ngayon. Sa kanyang pag-ibig, tayo ay naligtas. O Diyos, ang liwanag nawa ng iyong pag-ibig ay mag-iisang maningning na bituin, nagbibigay sa amin ng liwanag at sa araw-araw. Madama namin ang init ng iyong pag-ibig. Purihin ang Diyos sa pagdating ng manunubos. Tayo pong lahat. Pinupuri ka namin, Amang Diyos, dahil sa araw ng iyong pagdatal. Ikaw ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinanganak sa aming pamilya, lumakad sa aming kalagitnaan, bilang isang taong may pagdaming ng maawa at kasasaktan. Upang tulungan kami pagpapalaga sa damdamin ng bawat isa. Tulungan mo kami na sa buhay ang tunay na diwa ng iyong kapanganakan. Ang may payat sa pamamagitan ng aming mga buhay na binago sa gawain ng banal na Espiritu. Sa iyo, O Diyos, ang kalalagian at sa banal na pangalan ng iyong anak na sinilang. Manatili nawa kami sa iyong pagtulungan at sa pagtitisan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Para po sa mga kabalita. Good morning po. Good morning! Merry Christmas! Merry Christmas! At pang iba pa natin mga kapatid ay papunta pa lamang po dito. Mamaya po after our worship service ay atin pong gaganapin ang ating Christmas fellowship. Kaya po sana mamaya po ay wala po muna uuwi at tayo po ay magdiriwang ng bisperas ng Kapaskuhan. Sa mga patuloy po na gawain ng ating iglesia, ngayon pong darating na Wednesday, wala pa po muna tayo prayer meeting and Bible study. So, di po next Wednesday na siya sa January na first Wednesday ng taong 2026. At makikita na lang po tayo this coming December 28 para po sa huling panambahan sa taong 2025. At sa mga may gusto pong sumama sa Pasig City Youth Home, amin din po namin kayong iniimbitahan. Tayo po ay magbibigay ng munting regalo sa mga kabataan na nasa Pasay City Youth Home. Ang ating pong mga kapatid sa Eagles, sa pangunguna po ng ating kapatid na Isa de Sacola, ay mamamahagi din po sila ng pusak surprise at mamimigay din po ng mga pagkain. So, atin din po sila, palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil patuloy po naman nagamit ang Eagles sa ating gawain sa Pasay City Youth Home. So, kung sino po yung available sa December 28, alas 3 Pastor, no? 2 or 3 po ay confirm natin kay Elder Grace, ay tayo po ay pupunta sa Pasay City Youth Home para po sa pamamahagi ng regalo at higit sa lahat ang banal na salita po sa kanila. Sa iba pa pong kabalita, Pastor, meron po. Merry Christmas po mga kapatid! Good morning! Ayan, mukhang iba natin mga kasama napuyat siguro ang gabi Anyway, palapakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay nasa panahon na ng bisperas ng Pasko. At napapasalamat po tayo sa ating Panginoon mula ng linggo, ng gabi, ay ating ginako sa Night of Music. Yan po ay bahagi ng ating unang simbang gabi. Napapasalamat po tayo sa ating koro. Sa lahat po ng nakiisa, ng nanangin, nanood, sa sumuporta, sa gawain ng pagpalaya po kayo ng ating Panginoon. Ikalawa po,
sa ating ikalawang simbang gabi, noong Lunes ng gabi naman po ay ating napakinggan ang mensahe ng buhay sa pamamagitan po ng ating kapatid na Venus Cadero. At ang mga kababaihan po ang nanguna sa naturang gawain. At ang gabi naman po ay salamat sa Panginoon dahil narinig din po natin ang mensahe ng buhay sa pamamagitan po ng ating kapatid na Malu de los Reyes. At ang ating pong Masiya ang siyang nanguna naman sa naturang gawain na gabi. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at nawa po ang lahat po ng ating mga na ipagninilay po ay magkaroon ng kaugnayan po sa ating buhay at paglilingkod, lalo din po sa ating lalapit na pagdiriwang ng Pasko. Okay po, katulad na nabanggit ng ating kapatid na Teya, mamaya po, right after ng ating worship service, ay ating pong itatapos ng ating Christmas fellowship. Ano ho? At nawa po ay nakapagdala ang iba, ng yung mga presentations. Para po sa ating group presentation mamaya. At meron po tayong stage gift. Doon sa mga nais po mag-participate, So wala naman pong problema kung hindi mo tayo nakapagdala. Okay? So ang importante po ay makapagdiwang tayo ng ating Pasko ng sama-sama. Ang ilan sa ating mga kapatid ay sama ng pakiramdam, dahil po sa pagbabago ng panahon. Anyway, sa darating ng linggo ay magbabalik po tayo sa ating regular na oras ng pananambahan, alas 10 po ng umaga. And of course, meron po tayo Sunday School ng alas 9. Ibang po kanino po mag-share sapagkat sa Sunday ng hapon, ako po ay merong ikakasal. Doon sa pagkama. So, hindi ko po kayo masasamahan doon sa pagdalaw sa Padre Smith ko. Pero sama ko natin ito sa ating mga panalangin. Okay? Sige po, kaugnay po ng ating mga naging gawain, ating pong pinapabot at taos pusong pasasalamat sa lahat po ng mga kapatiran po natin na nanalangin po ng isa sa naturang gawain at ang bahala na po ang Panginoon na magbalik ng mga pagpapala sa inyo. Okay po? Meron naman ang diriwang ng kaarawan niyo sa ating mga members. Sasabi nila po natin babatid, Pero in advance ay ang ating kapatid na Joy sa celebration. At ang kapatid na Micah. So, papalay po kayo ng ating Panginoon. And related din po sa ating kapatid na Kim na nandito dito na kanyang kaarawan ng 20. Okay? So, God bless you all po. Kung wala na po tayo mga pabalita, tayo po lahat ay tumayo. Binutandaan natin paggalang sa pagbasa ng ating patayang talata sa umaga nito. Ang una pong pagbasa ay mula po sa aklat ng Lumatipan, sa aklat ng Propeta Isaías, sa kabanatang 7, versikulo 14. At ito po ang sinasabi. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. At sa ikalawang pagbasa naman po sa ating Ebanghelyo ay matatagpuan po sa Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 1, versikulo 23. Matthew chapter 1, verse 23. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Adi mo
aming ialala. Sa aklat mo'y nasumpungan ang katotohanan. Natutuwid sa aming asal at lumapagluhan. Makakaw po na po ang kapagluhan. Sa nagdaang mga linggo at panahon ay ating pong binigyan ng pansin ang kahulugan at mensahe ng paghahanda. Ito po ang tinatawag nating pagtatal o adbyento. Preparation. Handa na ba kayo? Parang hindi pa. Naalala ko po yung palabas noon na game show. No? Yung game ka na ba? Ano? Ano po sagot doon? Game na. Ano po natin? Ulitin po natin. Handa na ba kayo? Handa na po. Ayan. At patuloy natin binigyan ng pansin ng mga mensahe ng kapayapaan, ang pag-asa, kagalakan, at pag-ibig. Batay po dito sa ating mga kandila natin sinundihan. At kanina po ay sinundihan naman natin ang tinatawag na Christ Candle. Kung saan natin pong binibigyan ng kahulugan kasi Jesus ang sentro ng ating pagdiriwang sa Kapaskuhan. At sa mga nakalipas din ng mga panahon ay ating napalalim na ang mga patayang talata na ating pinaninilayan sa nakalipas na mga panahon. No? At kagabi nga po at saka ng Monday night ay mas binigyan pa ng detalye ng ating mga kapatid na Venus at Malu ang ating patayang talata. Subalit gusto kong bigyan muna ng pansin ang unang pagbasa na ating binasa kamakailan. Ito po ay mula po sa aklat ni Propeta Isaías. At nais kong bigyan ng pansin yung salitang palatandaan. Pag sinabi mo natin marker, sign, meron po tayong pagkakakilanlan. Alam niyo ba mga kapatid, meron pong pagkakakilanlan na unique ang hinilingkod? Sino po dito nakakaalam? Sige, ano po yung Ate Malu? Yes. O tama, ito nga akin pong index finger. Tingnan nyo. Ano, tingnan ninyo. Mas malaki. Saan po yung mas malaki? Ito. Ang malinaw pa matinin ni Sandra. Okay. Alam niyo ba mga kapatid, ito ang aking identity o pagkakakilanlan. Natin-kwento po sa akin ng aking nanay. Nung ako po ay bata pa, I think 2 or 3 years old, nawala po ako sa aming baryo. At alam niyo ba kung paano ko nakita? At nalaman na ako po yung anak ni Pastor Eduardo, ni Dr. Estelita. Sa pamamagitan po ng aking pagkakakilala na ito. So meron po tayong tinatawag na mga unique identities. O pagkakakilala kung paano po tayo matutukoy kung sino po tayo. No? May mga birthmarks, may mga naturally ay nailagay. Meron naman yung mga marking sa katawan, style ng buhok, yung kung ano ng ngipin, pag kayo po pumunta sa dentista, yung bilang ng inyong ngipin, etc. etc. At sabi po sa ating talata, igagawad ng ating Diyos ang palatandaan na tinatawag po natin tagapagligtas sa pamamagitan ng tinatawag natin mga signs. Yan. Sabi nga ako natin, lagi natin binibigyan ng ano yan ng puwang yung salitang sign. Especially kapag nananalangin po tayo. Di ba? Para malaman natin kung tutugunin ng Diyos yung ating mga prayers, kailangan po merong sign. Naalala ko muli yung kwento dun sa isang lalaki na hindi talaga siya
makakuha ng partner sa buhay. Sabi niya, wawakas ako na lang itong buhay nito. At pumunta siya dun sa tuktok ng building. So nanalangin siya, Lord, give me a sign. Talaga bang itutuloy ko ang buhay nito o hindi? Pagpali niya po sa billboard sa kaliwa, nakita niya po yung sign ng Nike. Sabi naman, just do it. Hindi niya tinuloy yung kanya. Plano. Kasi para sa kanya, sign yun na gusto niyang mangyari yun, pero pinakita ng Panginoon, o gusto mo pa talaga mangyari yan, ikaw ang bahala. So meron po tayong mga senyales, mga indikasyon, mga indicators kung paano po natin malalaman kung ang ating inahanap ay nahanap na natin at natukoy na po natin. At sa tinatawag po natin Christmas narrative, ito po ang isa sa mga pinaka-common na salita na ating masusuntungan. Ang disiplina na tinatawag po natin mga palatandaan. At kapag meron po tayong mga palatandaan, meron tayong tinatawag na paghahanap. Sinisika po natin hanapin ang Mesiyas o ang tagapagligtas. At ito po yung gusto kong bigyan ng pansin sa umagang ito. Na ang pagdiriwang po ng Pasko unang-una ay ang ating pagsusumikap na hanapin ang tagapagligtas. Alam niyo, dumating na nga ang ating Panginoong Suse. At napakaganda po ng kanyang kahulugan na siya ang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Hindi po malayo. Hindi, not from a distance. Pero kasama po natin. Here and now. Kapiling natin ng Diyos. Kaya ko lagi tayong may pagtitibay o affirmation na where 2 or 3 are gathered in my name, I will be in their midst. Kung may 2 o 3 nagkakatipon ang Panginoon, ay darakot sa kanyang kalaliman. Pero huwag naman sanang laging 2 o 3 ng tuwing prayer meeting, ha? Kasi yung laging justification ng iba eh. Okay lang, nandito mo ng Panginoon kasi 2 lang tayo 3. Siyempre, mas marami, mas maganda. So kung atin pong hinahanap ang tagapagligtas ng Mesiyas, meron po tayong nasumpungan na katangian at pagkakakilanlan. Sino pa para sa atin ang Emmanuel? So ito po ang ating tinutuklas sa araw-araw. Lagi pong bago ang pagpapakilala ng Diyos sa ating mga buhay bilang kanyang mga anak. Kung nakilala natin ang Panginoon bilang dakilang tagapagpagaling ng ating mga karamdaman, salamat sa Diyos sa mga hinipo ng Panginoon upang kayo ay lumakas at bumalik. Sa mga kumaharap po ng mga personal and family challenges from the past months and season. Sa personal din po natin mga challenges. Lagi pong nagpapakilala ang Diyos sa atin sa mga bagong karanasan at patotoo. Sapagkat ang esensya ng Emmanuel ay ang pagpapatuloy at ang tinatawag ko natin buhay na pagtugon ng Diyos sa ating kalalitan. Ito yung tinatawag ko natin active participation ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na hindi lamang po nagpapakilala ng Diyos sa isang bahagi na dito ng ating buhay, kundi ito ay nananatili at nagpapatuloy sa ating mga patotoo at karanasan. Ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa atin sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay, sapagkat yan ang kahulugan ng Emmanuel. Sa nakalipas din po ng mga panahon, kung susumayin po natin itong taon ito, no? Sa ating bansa, talagang dumanas tayo ng matinding hamon pang-politika. At para sa atin, hindi hiwalay sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano ang pagpili sa pagitan ng tama at mali.
Kung nakikita na po natin na merong katiwalian na nangyayari sa ating bayan, ano ang magiging tugon natin bilang mananampalatayang Kristiyano? Ang manindigan sa katotohanan, sa katuwiran at sa hustisya. Kaya ang kahulugan ng Diyos sa ating mga buhay ay tuloy-tuloy na pagpapasya na nakaugat sa katotohanan, katuwiran at katarungan. Yan po ang ating standpoint. Hindi po nais ng Diyos na maghirap ang kalakaran ng ating mga kababayan. Sabi naman natin kanina sa liturhiya, ang ating pagsasalo, huwag natin kakalimutan yung mga kababayan po natin hanggang ngayon, nakakaranas ng malawak na kagutuman, ng kahirapan. Doon po sa mga naging biktima ng nakaraang pagbaha sa Cebu, ang mga lindol, sa mga kapatid po natin namatayan naman sa buhay. Well, in fact pala, may araw po ito ang 40th day ng aking kaklase at kaibigan ng high school. Kasi ito, December 24. Imagine mga kapatid, 48 years old na rin ang aking, 47 years old na rin ang aking kaibigan niya. Ang hirap sa bahagi ng kanyang pamilya. And of course, para sa akin, kasi first time kung hindi ko siya makukulit sa aming mga usapan. And meron kaming tradition sa aming pong mga kaibigan na after ng Christmas ay nagkikita kami. So, Pasko, ang pagdating ni Manuel ay ang pakikisa sa mga taong nakaranas ng mabibigat na hamon ng buhay. Ang pakikinig sa kanilang mga karanungan. Ang pagsasabing, narito ako para sa iyo, ay isang kabahayagan na kasama natin ng Diyos. Sabi, tama po yung sinabi ng mga nakasalatan, mas mapalad ang mga taong dumadalo sa mga namatayan o pumunta sa mga namatayan kaysa pumunta sa mga piging. Yung ating pong simpatiya, yung ating pakikipaglakbay sa mga taong kumakaharap sa mabibigat na hamon ng buhay ay isang paraan at ekspresyon na tayo'y nagdiriwang ng buhay na Diyos na Emmanuel na kasama po natin sa lahat ng oras. At pangatlo't panghuli mga kapatid, ang Emmanuel na ito, ang Diyos na kasama natin, ay isang pagtitiyak na kailanman na hindi tayo pababayaan at iniwanan ng Diyos. Sa lahat ng ating pong kakaharapin para ng mga hamon at pagsubok ng ating buhay. Kung may kaibigan ka at may tao kang inaasahan na nilaglag ka o iniwanan ka sa nakalipas na mga panahon, ang Diyos kailanman ay hindi mangiiwan sa atin. Puso-puso na ngayon yan. Laglagan Diyos niya. Yung ine-expect mo na tao dapat dadabayan ka o sasabahan ka o parang hindi ka gagawa ng hindi maganda, yun ang gumawa sa'yo ng hindi maganda. Pero never nagagawin po ito ng ating Diyos para sa atin. Sapagkat siya'y ating tapat na kaibigan, katuwang sa buhay, tagapagligtas at tagapagpaunawa ng ating mga kakulangan at kahinangan. At kapag tayo po ay nagkaroon ng tinatawag ng pag-unawa sa kung ano at sino po tayo, makikita po natin ang esensya ng ating pakikipagtuwang sa Diyos sa kanyang gawain ng paglilingkod. Mga kapatid, sa umagang ito, meron pag-asang ginugulit ng ating Panginoon sa Kristo. At ito ang uri ng buhay na kung saan ating masusuntungan ang kanyang pagkilos, ang kanyang kamanghamanghang paggawa. Salamat sa Diyos kung tayo po ipagpalain materially,
Kailangan naman po natin yan. Pero ang dulot ng Emmanuel ay ang paglago ng ating pananampalataya at paglilingkod. Mapagpalang Pasko po sa ating lahat mga kapatid. Idulot nawa ng ating Diyos na tayo ay tipunin, palaguin, at patuloy na humayo sa ating gawain ng paglilingkod. Sa pangalan mo naman, nananakat ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Sa pagsilang ni Jesus sa sabsaban, naisilang din ang ating pag-asa. Ating punihin ang sanggol sa sabsaban sa pamamagitan ng ating mga handog. Gawin natin na may galang ang ating pagkakaloob ng ating mga ikabu, pangako at handog. Tayo po yung Dalangin namin ito sa pangalan ng sanggol sa Bethlehem na muli na isilang sa aming mga puso ngayon. Amen. All in the world is singing.
faithful thorns raise me, then all in us receive holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His word and glory evermore. Proclaim His word and glory evermore. Proclaim. Tayo manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang aming papuri at pagsamba sa oras na ito ay hindi upang bigyan ng daan ang namang tinatakda ng mundo ito, kundi upang bigyan daan ng Diyos ang inyong kalooban. At babalik po kami sa tunay na mensahe ng inyong pagdakal na nagdudulot ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, at higit sa lahat, Panginoon, ang paglingon po namin sa inyo bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Sa kung paano kami mamumuhay na naayon sa inyong kalooban, na naayon sa inyong katwiran. At kung paano kami mamumuhay, Panginoon, na sinusunod ang inyong kalooban. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon na kami naging palalo. Kami ay lumihis sa landas na inyong nais para sa amin. O kaya, Panginoon, ito po ang aming hinihiling sa mga oras na ito, na magbigay kami ng pagkakataong may balik muli ang aming atensyon na tuon sa tunay na dahilan ng pagdiriwang ng Pasko. Kayo o aming Panginoon sa Kristo. Panginoon, sa pamamagitan din ng aming mga biyayang natanggap, maging daluyan nga kami at instrumento ng pagpapala patungo sa aming kapwa. Ang pagpapalang dulot ninyo, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng katiyakan na ang lahat ng mga bagay sa mundo ito ay mula sa inyo. Kung ay binabalik namin ang may pasasalamat at ang may pagkilala sa inyo, ang aming Diyos. Panginoon, dalangin namin ang iba pa namin mga kapatiran narin ito sa aming paligid, sa aming komunidad ng Pasay. At sa iba pa namin mga kapatiran na nagsiuwi doon po sa malalayong probinsya. Natin po sila, O Diyos, at ay patuloy nila na madama ang inyong Pangunang presensya, ang inyong pag-iingat sa lahat ng oras at panahon. At nagpindi, Panginoon, sa labing ito, na kung saan makakasama namin ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ay patuloy din naman namin alalahanin ang mga tao at ang aming mga kapatid, mga kababayan na nakaranas at nakasumpong ng mabibigat na hamon sa nakalipas na panahon. Sa mga kapatid namin na nawalan ng mahal sa buhay, dulot ng iba't ibang trahedya, dulot ng iba't ibang mga sakuna, dulot kung saan ay bumalik na sila sa iyong piling, Panginoon. Kami po ay nakikisa sa kanila at patuloy namin inihahayag ang aming pagmamalasakit at pagmamahal sa inyong mga anak na ito. Sa aming mga kapatiran na hanggang sa ngayon ay may dinaranas na namahamon pang kalusugan. Sa mga kapatid namin na naroon sa ospital o aming Panginoon, patuloy namin sila inaalala at ipinapanalangin namin, Panginoon. At sa iba pa mga kapatid namin na pansamantalang nawalan ng kalayaan sa mundo ito, amin sila inaalala, O Diyos. At sa iba pa, O Diyos, na patuloy kong makakaranas na magbibigyan na hamon ng buhay, ang aming pong alaala, ang aming panalangin at pakikisa ay nananatili para sa kanila. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na kami ay matali lamang sa tradisyonal, sa komersyalisado, at konsumeradong uri ng kapaskuhan. Kundi patuloy namin, Panginoon, na panghawakan ang inyong pangako sa amin na mayroong Diyos
na aming makakasama at makakatuman sa lahat ng larangan at lakbayin ng aming buhay. Dito po ang aming pagsama sa nanalo ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa amin. Amen. Amen at Amen. Naway ang pagsilang ni Jesus na nagbibigay liwanag at pag-asa sa atin ng ating maging gabay sa ating buhay upang matugunan at ating makamit ang tunay na kapayapaan ngayong Pasko. Naway ang bawat isa maging instrumento sa pagkakaisa upang lubos na madama ang pag-ibig na dulot ng isang batang minsan pa isinilang sa sapsapan. Ating taglayin ang pagpapakumbaba upang ating madama ang mga iyak at paghihikaos ng ating mga kapatid dahil sa kahirapan, dahil sa gera at sa mga taong walang awang yung mayulak sa pagtitindad ng bawat isa. Ang batang si Jesus na ating tagapagligtas ang gumabay sa atin magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapapalang Pasko po mga kapatid. Good morning!